Hello mga kabinchor, good morning. Nandito tayo ngayon sa Omabinchor para ipakita ko sa inyo yung tanim kong puno ng kahoy na pinagmamalaki ko. No? Dalawang puno rin to. Sa ngayon marami na rito sa farm ko dahil pag namunga ito, libo-libo ang bunga nito at dinadayo ng ibon. No? Klase-klaseng ibon na dumadayo dito pag panahon na nahinog na yung bunga niya. Sa ngayon ipapakita ko sa inyo kung bakit ipinagmamalaki itong kahoy na ito. Ipapakita ko sa inyo kung paano, kung bakit, no. Ito yung kahoy na tinatawag ko na hindi namamatay, hindi nauubos. Kasi putulin mo man ng putulin to, kahit 100 bisis mong putulin, hindi siya namamatay. Basta tumubo na ito na katulad ng stick ng sigarilyo, putulin mo man siya, nabubuhay ulit, no? At resistant din ito sa herbicide. Kahit paliguan mo ng herbicide, hindi ito naman mamatay. Kaya pinagmamalaki ko itong kahoy na ito. Maganda ipamana natin ang kahoy na ito sa mga anak natin, sa next generation. At maganda rin ang puno na ito na itanim natin doon sa area kung saan gusto natin i-reforest, no? Plano ko nga sa kahoy na ito, kasi namumunga na ngayon, malapit na mahinog yung bunga niya, magbaging ako nito. Dahil doon sa mga area na gusto mag-reforest, pwede ako mag-donate ng puno nito. Pwede rin panghanap buhay ito, pwede rin panegosyo doon sa gusto magtanim, pwede rin silang bumili, no? Pero sa ngayon hindi pa ako naka-bagging. Dito sa farm ko, kung tingnan nyo, marami nang tumutubo rito, lalo na doon sa malapit sa ilog. Dito sa mga ilalim ng nasunisan ko, ilalim ng durian ko, doon sa nyugan ko, maraming tumutubo. Pero hindi ko na pinapalaki kasi natatabunan yung ibang tanim ko. Pero doon sa area na hindi naman siya nakakasagabal, hinayaan ko nang lumaki. Kasi magagamit natin. Ito yung kahoy na kahit ihabisin mo, hindi ka manghinayang habisin o gamitin mo na, putulin. Kasi hindi siya naubos. Habang pinutol mo yung pinaka-mother niya, binigyan mo rin ng chance na lumaki yung mga anak niya. Bakit? Dito ipapakita ko sa inyo, papalibot ko. Ito yung puno niya, ito yung pangalawang puno na tanim ko. Doon sa baba mamaya ipapakita ko sa inyo yung una, yung pangalawang puno na. Ito yung isa doon sa baba. Bakit sabi ko hindi naubos, no? Kasi pag putulin mo tong pinaka-mother niya, pag gamitin mo na to, no? Ito yung mga anak niya, no? Tumutubo siya. Ang tawag ko rito, sabi ng tatay ko, sa local dialect namin, bangkalawag. Ang kalawag sa amin, turmeric yun. Kaya pinangalanan ko to sa English na turmeric tree. Kasi pag pinutol mo sa gitna nito, yung kulay niya, parang turmeric yung kulay niya, kulay dilaw. At saka, yung ability niya, kasing katulad din ng turmeric, dumadami siya. Tumutubo siya sa ugat. Kung tingnan niyo ito, tumutubo siya. Sa kanya sa isang puno, mga 3 po ang anak nito, 3 po, no? Tingnan niyo. Palibot. Pag hinarvest mo itong pinaka-mother niya, itong next na anak niya, mga 10 taon, malaki na rin, no? Mabilis siyang lumaki pag wala na itong mother niya kasi yung mga ugat niya dito sa suporta sa mga anak niya, no? Ito yung mga anak niya, marami. Mga 3 po ang anak nito. At saka dito sa baba, makikita niyo meron pa. Ito. Kung tingnan niyo dito, tumubo to sa ugat, no? Sa ugat niya. Parang turmeric na, no? Na dumadami yung anak niya. Doon sa ugat tumutubo. Tingnan niyo. Mga 3 po ito. Ito pa. Ito yung isa. Yan. Mga ugat niya. At nakakatulong to sa soil erosion. Dito kasi sa area ko, dito sa kung saan siya tumubo, dito yung pinakakanal, dito sa area ko, sa panahon ng tag-ulan, katulad nito, may mga tubig, no? May tubig siya. Pero dito sa ilalim na tubig, ito, kung tingnan nyo, may ugat niya. Ugat niya doon, tumutubo siya. Yan, ugat niya, tumutubo. Kaya malaking tulong para sa soil erosion. Dati malalim to rito. Nang lumaki na itong kahoy, nawala na, hindi na siya malalim.
naging patag na siya. Kasi yung mga ugat niya hindi na mai-erode yung lupa dahil may mga ugat siya, marami siyang ugat na malalaki. At doon sa ugat niya, doon tumutubo. Ito, tingnan niyo. Ito, pinutol to. Ginamit namin sa kuha ng kalabaw, no? Hila ng kalabaw. Ngayon, tumubo ulit. Putulin naman siya, tutubo ulit. Kahit 10 beses mo putulin to, tutubo at tutubo siya, hindi siya namamatay. No? Kaya pag nagtanim ka nito, hindi ka mahinahayang na gamitin ang kahoy nito. Kasi hindi siya naubos, hindi siya mauubos. Habang ginamit mo yung pinaka-mother plant niya, yung mga anak niya, ito, yung mga anak niya, mabilis lumaki. No? Binigyan mo siya ng pagkakataon na lumaki. Dahil yung ugat niya, malalaki na, kaya yung mga anak niya mabilis lumaki. No? Kaya pag nagtanim ka nito, hindi ka manghinayang gamitin. At ang tibay nitong kahoy na to, kasi tibay ito ng kahoy na yakal. Ito yung panahon ng tatay ko. Ito yung kahoy na hinahanap ng tatay ko doon sa gubat para gawing poste ng bahay. Kasi ang kahoy na to, hindi kinakaya ng anay. No? At saka resistant siya sa tubig. Hindi siya madaling mabulok sa tubig. Kaya ipinamamalaki ko to dito sa farm ko. No? Mamaya ipakita ko doon sa baba yung isang puno at saka yung mga tumubo na dito sa farm ko. Nakapalibot dito sa farm, sa ilalim ng lususan, sa ilalim ng mangustin ko, sa ilalim ng durian. Ang daming tumubo na mga seeds niya. No? Dahil yung bunga nito, dinadayo ng ibon, kinakain ng ibon. Pag naipot ng ibon kung saan-saan, tumutubo ito. No? Pag namunga naman to, libo-libo ang bunga nito. Dahil maliliit lang yung bunga niya. At madaling kainin ng ibon, pati yung buto kinakain ng ibon. Kaya pag dinala ng ibon kung saan-saan, tumutubo siya. Dito, sa ilalim ng lansones ko, may dalawang puno ng turmeric dito na hinayaan ko na lang na lumaki. Kasi ang ginawa ko, yung mga sanga niya, pinuputol ko para lalaki siya na tataas siya na walang sanga. No? At kaya hindi rin siya makakadisturbo ng lansones kaso. Kasi patataasin ko siya, yung lansones na sa silong. Ang lansones kasi gusto rin naman yan na may shade na konti. Kaya hinayaan ko na. Dito sa lansones ito maraming tumubo. Kung tingnan nyo ito, yung pangalawang puno, ito, nakadikit lang. Magkadikit lang sila. Saka yung lansones ko nandito rin, malapit. Kasi yung distance ng lansones ko to 5x5. Ang layo niya sa puno ng lansones ko dyan, kung tingnan nyo, pandang, 1.5 meters lang. Pero hindi naman siya nakakadisturbo sa lansones ko. Kasi tinanggal ko yung mga sanga niya. Siguro ang taas niya ngayon, mga itong turmeric na to, mga 15 meters na yung taas niya. No? Pwede mo rin gamitin to round timber, no? Pang puste. Kasi yung tatay ko, noong unang panahon, pag malaki na, parang lata na, kalaki, na lang, tatanggalan niya ng para maging square at saka gawing puste. Kasi yung mga bayan nung una, nililibing lang sa lupa. Resistant siya sa lupa, hindi siya basta-basta nabubulok, at saka hindi siya kinakain ng anay. Doon sa baba, ipapakita ko mamaya doon, meron akong yung pinakaunang nagamit ko, na ginawa kong bilaran ng kupra ko. Mga 10 years na yun. Yung may natira doon, hanggang ngayon, nandun pa rin yung kahoy. Hindi nabubulok. Kasi hindi siya kinakain ng anay. Nabubulok na siya sa tubig ulan. Pero may resistance siya. At hindi kinakain ng anay. Ito yung kaibahan ng kahoy na to, ng turmeric tree na to. No? Maganda ito itanim, no? Sa farm natin. Magtanim tayo kahit 2 piraso lang. Pagdating ng panahon, hindi tayo makakalimutan ng mga anak natin, ng mga apo natin. Dahil hindi siya namamatay, hindi siya nauubos. Habang ginagamit mo yung may mga anak siya tumutubo. At saka yung mga bunga niya, dumadami. Marami, no? Dito ngayon, halos, kung hindi ko lang pinuputol, ang dami na dito sa farm ko. Tinira ko lang doon sa hindi masyadong
nakaka-disturbo sa mga tanim ko. Hinayaan ko na. Kasi pwede mo naman gawing round timber ko eh. Magagamit mo naman siya eh. No? Kaya dito sa mga silalim ng mga ng purtasan ko, maraming tumutubo. Pinapalaki ko na yung iba. Kasi pag medyo malaki na yung makaka-disturbo na, pwede mo nang putol, pwede mong gamitin. Pwede mong gamitin sa bahay mo. No? Marami kang magagamitan dahil napakaganda kahoy. Tigas. No? Kasing tigas ng yakal yung kahoy niya. Dito sa baba, dito sa nyugan ko, dito yung pangalawang tanim ko na turmeric tree. Ito, 2 beses ko na na-harvest to. No? Ginawa kong bilaran ng kopra. Ito, kung tingnan nyo, ito yung puno niya. No? Pangalawang beses ko na na-harvest to. Yung pangalawa. Dati, yung unang hinarvest ko, dito rin. Ito rin. Tumubo lang dito. Nag-harvest ulit ako. Ito na yung 3rd generation niya. No? Ayan, tingnan nyo. Sa ugat. After, na-harvest ko to nung nagdaang taon lang. No? May isang taon na. Pero ito, after 5 years, pwede mo na ma-harvest to. Kasi mabilis to lumaki to. Kasi yung mga ugat niya ng mother tree, malalaki. At saka dito sa gilid, kung tingnan nyo, may mga anak siya. Marami. No? Dito, binawasan ko nga lang eh. Ito, marami siyang anak. No? Ito yung mga anak niya. Isang puno lang yan. Isang puno lang sila. No? Ito yung mga anak niya. Nagamit ko na yung isa, na-harvest ko na yung isa. Kaya itong maliliit, mabilis lumaki ito. Dahil wala na yung pinaka-mother. Pero 2 beses na na-harvest to. No? Ginawa kong bilaran na kita. Dito sa taas, yung anak niya, papakita ko sa inyo kung anong gawin para tumaas siya na maganda. Dito kung tingnan nyo, mataas, walang sanga. Ganito lang gawin nyo. No? Tatanggalin nyo lang ang sanga niya para tataas siya ng maganda. Ito. Putulin mo lang, ganyan lang. Putulin mo lang yung sanga. Yan, tingnan lang. Tanggalin mo ito na. Yan. Pag naubos na siya, tataas na to. Tataas na to ng maganda. Dito, ang itinira ko rito, sa 2, 3, 4, 5, 6, 8 puno. No? 8 puno. Anak niya, tumubuon sa ugat niya. Dito sa baba, dito sa nyugan ko, dyan sa gitna ng nyugan ko, maraming tumutubo dyan na bunga niya. No? Sa ngayon, itong natira, namumunga to. No? Lalo na yung malaki doon sa taas. Ang daming bunga. Malapit ng mahinog. Pag nahinog niyan, diyan ka makakita ng ibon na napakaraming ibon. Dinadayo ng ibon. At saka yung ibon, kung saan nakakarating, iniipot na doon yung buto ng turmeric tree. Tutubo yun. No? Dito, tingnan nyo rito. Marami ditong tumubo na turmeric tree. Dito sa ilalim ng papaya ko. Ito. Turmeric tree to. Ito rin, turmeric tree din to. Tumubo lang to. No? Dahil pag namunga kasi ito, maraming bunga. Dito, ipan to. May matanim akong durian. Yan, mga durian yun dyan. Prutas ko rito. Dito may lansunis to. Sila na ng turmeric to, may lansunis. Hinayaan ko na kasi hindi pa naman nakakasagabal. Pagdating na panahon, kung makasagabal na, malalaki na sila, pwede mo nang ma-harvest, pwede mo nang gamitin. No? Sa ngayon, pag nahinog ang bunga nito, plano ko baging ako, magbaging ako. Kasi plano ko rin makatanim rin yung iba. No? Lalo ko nga mag-donate ako sa kung may mga project ang local government na
reforestation. Plano ko mag-donate ng kahoy na to para mapagkikinabangan ng mga anak natin, ng future natin. Tulong ko na rin to sa kalikasan, no? Para maiwan tayong magagandang puno sa next generation. Maganda sa kahoy na to kasi pag ito ang na-harvest mo, hindi ka manghihinayang kasi hindi siya namamatay. Kahit putulin man to ng tao, gamitin man ng tao, marami pa rin natitira. Habang pinuputol mo yung mother plant, ang anak niya lalong dumadami, no? At sa kagandahan ng kahoy nito, kasi namumunga siya at yung bunga niya kinakain ng ibon. Kung nakain ng ibon, kung saan makakarating yung ibon, doon niya iniipot. Ibon na mismo ang magtatanim kung saan niya dadalhin yung buto na kinain niya sa buto ng turmeric tree na to. Sana magustuhan nyo yung tanim ko ng kahoy rito, no? Magkakatulong tayo sa kalikasan, magkakatulong tayo sa mundo natin na mapabalik natin yung ozone layer natin. Sa susunod, meron pa akong maraming papakita rito sa farm ko. Kasi yung mga prutas ko rito, namulok na malapit ng malaki. Pag mahinog na yung bunga niya, papakita ko sa inyo, no? May mga experiment ako rito sa tanim ko, sa kakao, sa lansones, sa mangustin. Pag nag-success to, gusto ko lang i-share sa inyo para nyo rin, no? Ma-apply nyo rin doon sa farm nyo yung mga na-experience ko dito. Personal experience ko to. Hindi to natin nakukuha sa mga seminar. Sa mga seminar, hindi ko to narinig, hindi ko to napag-aralan sa mga seminar. Pero dito sa personal experience ko sa farm, meron akong nagawa rito na pwede ko ma-share sa inyo na gawin nyo rin sa farm nyo, no? Kung mag-success tong mga eksperimento rito sa tanim ko dito sa farm.